At ang titulo po ng mensahe na nais po nating ibahagi sa inyo ngayong gabi is the light and life of the delight and life of the righteous man. The delight and life of the righteous man. Hindi ko po alam kung marami po sa inyo ang pamilyar sa pangalang Kobe Bean Bryant. Po, makikita po ako dito, medyo hindi pa naman po nalalayo sa edad ko. Yung hindi na lang po ako magtuturo, tayo po nating magkaroon ng kaaway. Pero alam ko, kung hindi man kayo fan ng basketball, napapakinggan niyo po marahil sa inyong mga anak kung sino si Kobe Bean Bryant. Siya po ay isang sikat na American professional basketball player na kilala pong naglaro sa Los Angeles Lakers sa loob ng 20 seasons. So that was from 1996, napakatanda naman, to 2016. Yan po naglaro si the late Kobe Bryant. Siya po ay kilala dahil sa kanyang angking husay sa sports po na ito. He led the Lakers to 5 NBA titles. He was named the Finals MVP twice. He was selected to the NBA All-Star Game 18 times, earning 4 All-Star Game MVP awards. He scored a career-high 81 points in a single game against the Toronto Raptors on January 22, 2006. So, di naman po masyadong halata na tayo fan ni Kobe Bryant. So, I can go on sa list, mga kapatid, sa napakaraming achievements ni Kobe Bryant sa larangan ng basketball, at hindi lamang po sa basketball, maging sa business. Pero I think sapat na po ito para sa atin, ay para makita ho natin na kung gaano po siya kahusay na basketball player. Pero hindi lamang po siya kilala sa kanyang husay sa basketball, nakilala din po siya sa kanyang passion dito na nag-inspire po sa napakaraming mga tao. Ayon po sa isang interview sa isa sa kanyang mga kasama sa team, wala daw pong nakakauna sa kanya sa basketball court. Kapag po sila ay nag-training hours before pa ng time ng kanilang training, ay naroon na po, pawis na po si Kobe Bryant. Madalas daw po siyang hindi sumasama sa kanilang mga get-together, yung pagka nag-aaya po yung mga teammates po niya para magpunta sa club. Madalas daw po tumatanggi si Kobe Bryant dahil mas gusto niyang mag-practice ng kanyang jump shots at mag-stay doon sa court. At alam niyo po, sa eulogy, kasi namatay na po si Kobe Bryant, sinabi po ng isa sa kanyang pinakamatalik na kaibigan, kilala niyo po ba kung sino? Si Michael Jordan. Ayan po siguro, kilala na po natin, na madalas po siyang tinatawagan ni Kobe para lang po magtanong ng tungkol sa mga techniques sa basketball. At pakinggan niyo kung anong oras niya tinatawagan si MJ. Minsan 11:30 a.m. at may mga panahon 2 a.m. Imagine niyo, hanggang 2 a.m. ang nasa isip at tumatakbo at passion ni Kobe ay basketball. And that passion inspired Michael Jordan, and it inspires many people around the world. Indeed, Kobe Bryant loved the game of basketball, and for him, basketball or ball was life. The same is true with the psalmist in our text today. But for him, hindi po ball is life. The word is life. Kita po natin ang kanyang passion, ang kanyang love at devotion sa mga talata po na ating binasa kanina sa scriptures reading. Kaya po marahil nang alam na po ninyo, ang Psalm 119 ay kilala din po sa tawag na acrostic psalm, sapagkat ito po ay nakasulat sa Hebrew alphabetical order. The verses in this long psalm are organized into groups of 8. Each line of the first 8 verses starts with the Hebrew letter. Kaya kung meron kayong English Standard Version, makikita nyo meron dong mga kakaibang words na hindi natin alam. So that's a Hebrew alphabet. So hindi po natin alam yung exact reason
ng psalmist. Sinasabi na iba, si David yon, pero hindi tayo sure kung bakit niya inorganize ng ganun po yung psalm po na ito. May nagsasabi po na yan ay for aesthetic purposes, para po medyo may style yung pagkakasulat. Yung iba po, para daw po mas ma-memorize ng madali. Mas madali nga naman pong ma-memorize kapag po alam nyo na yung pagkakasunod-sunod na tatandaang words dahil sa pagkakasunod-sunod ng alphabet. At meron po nagsasabi na isinulat po ang Psalm na ito, Psalm 119, sa Hebrew alphabetical order to symbolize the completeness of the topic. In other words, parang sinasabi daw dito ng psalmist in English, the Word of God is the truth from A to Z. Meaning, the complete truth. Kaya naman po, mababasa natin dito na gayon na lamang yung adoration at awe ng psalmist sa salita ng Diyos in Psalm 119. Since the Word of God is complete, holy, and perfect, this is His delight. This is His interest, and this is His life. That's why the main truth na gusto ko pong i-preach sa inyo from our text for today is the righteous Word of God is the delight and life of the righteous man. The righteous Word of God is the delight and life of the righteous man. So yan po yung malinaw na katotohanan sa buhay ng psalmist na nakita po natin habang pinagbubulay-bulayan po natin yung talata sa gabing ito na hinati po natin sa 3 parts. Una, makikita ho natin dyan yung righteousness of the Word or the righteousness of the Word from verses 137 to 138. Secondly, the love for the Word, which is from verses 139 to 143. And lastly, the dependence on the Word in verse 144. So yan po yung pag-aaralan natin isa-isa mga kapatid. So I hope masundan po natin yung gagawin po nating pag-aaral ngayon. Ready na po ba kayo mga kapatid? Amen. So, isa-isa po natin pag-aralan. Una po is the righteousness of the Word. The righteousness of the Word. In verses 137 to 138, mababasa po natin ang mataas sa pagkilala ng psalmist sa Diyos at sa Kanyang salita. Dito po mababasa natin yung Kanyang pagpupuri at pagkamangha sa katwiran ng Diyos at sa katwiran ng mga batas at patutuo ng salita ng Diyos. Ang sabi po doon sa 137 to 138 ng Psalm 119, tingnan niyo po sa inyong mga Biblia, na I-quote, "Righteous are you, O Lord, and right are your rules. You have appointed your testimonies in righteousness and in all faithfulness." Kapansin-pansin mga kapatid na paulit-ulit binabanggit ng psalmist yung word na righteous, right, and righteousness na pawang pumapatungkol lahat sa Diyos at sa Kanyang mga salita. In fact, hindi lang po yan dito natatapos sa 2 verses po na ito. Pagdating po sa verse 142 and 147, binanggit po niya ulit ang tungkol sa righteousness ng Diyos at ng Kanyang mga salita. Just to emphasize yung Kanyang mataas na pagtanaw at paggalang sa salita ng Diyos. Ang sabi po sa verse 142, "Your righteousness is righteous forever, and your law is true." Verse 144, "Your testimonies are righteous forever. Give me understanding that I may live." Now mga kapatid, ano po ang ibig sabihin ng salitang righteous or righteousness? Sa mga talatang ito, paulit-ulit siyang binabanggit. Ano po ba ibig sabihin nun, Pastor? Ito po ay galing sa salitang Hebreo na may katumbas na correct, lawful, and just. If we will relate this to the Word of God, it means that the Word of God is correct or free from any errors. Ito ay infallible and inerrant, meaning wala siyang pagkakamali at hindi siya pwedeng magkamali. Kaya naman po in verse 140, tinawag din po ito ng psalmist na promise na pumapatungkol of course sa salita ng Diyos na ito po ay well-tried or sa King James Version ay pure. Ang Word of God daw po ay well-tried or pure. Ang idea po ay parang ito ay dinalisay na ginto
na walang anumang daya o halo. Ang sabi po sa Psalm 12 verse 6, the words of the Lord are pure words, like silver refined in a furnace on the ground, purified 7 times. Yan po ang salita ng Diyos natin po pinag-aaralan ngayon, mga kapatid, na tinatawag po ng psalmist na righteous, righteous, righteous. John Hill, a Baptist theologian, commented on this verse, and I quote, "The scriptures are the words of God, and they are pure and holy, free from all human mixtures, and from all fraud and deceit. They are the scriptures of truth." Kaya po, so ito po ang dahilan kung bakit ang Biblia, mga kapatid, tinatawag din pong sacred writings in 2 Timothy chapter 3, verse 15. Meaning, ito po ay pure, holy, and perfect. And another meaning of salitang righteous sa Hebrew ay lawful. Meaning, nahahayag dito ang makatwirang utos at kalooban ng Diyos. Anumang utos at kalooban ng Diyos na mababasa po natin sa Scripture ay pawang makatwiran, at ang pagsuway po dito ay maituturing pong kasalanan sa kabanalan ng Diyos. Isa pa pong ibig sabihin ng salitang righteous sa Hebrew ay ito po ay just. Meaning, mga kapatid, wala itong kinikilingan, wala po itong pinoprotektahan. Hindi po man-pleaser ang salita ng Diyos. It will call a spade a spade. Hindi ka nito bubulahin at hindi ka nito uutuin. Sasabihin niya sa iyo kung ikaw ay nasa katwiran, at ipapamukha niya sa iyo kung ikaw ay namumuhay sa kamalian at kasalanan. Mga kapatid, ito po ang ibig sabihin ng pagiging righteous ng salita ng Diyos. It is correct or holy, lawful, and just. Now, bakit po kinikilalang gayon ng psalmist ang salita ng Diyos? Bakit napakataas ng kanyang pagkakakilala o pagkakaunawa kung ano ang salita ng Diyos? Bakit gano'n na lang yung kanyang adoration sa Word of God? Dalawang dahilan po ang nakita natin sa dalawang unang verses ng ating passage ngayon, from verses 137 to 138. Nakita po natin first that the Word of God is righteous because it comes from the righteous God. It comes from the righteous God. Malinaw po yan sa sinabi ng mga awit na ang kanya pong pinatutungkulan dito ay hindi po salita lamang ng tao. Ang pinatutungkulan po niya ditong righteous and holy ay ang salita ng Diyos. Tingnan niyo po sa 137 to 138. Let me read again. "Righteous are you, O Lord, and right are your rules. You have appointed your testimonies in righteousness and in all faithfulness." Yung mga salitang rules and testimonies ay kaparalel lang po na ang ibig sabihin ay salita ng Diyos. At dito mababasa natin na ito mismo ay salita ng makatwirang Diyos. Ito pong Bible ating pinag-aaralan, ito pong hawak-hawak po natin, ay hindi lamang po ito isang ordinaryong aklat. Ito po ang salita ng Diyos. And let that sink in. Hindi po ba tayo kinikilabutan? This is the Word of God. Ito po mismo ang salita ng makatwirang Diyos. Kaya naman po ito din ay matuwid at makatwiran. Sapagkat hindi po maaaring magmula ang kasamaan at kasalanan sa isang matuwid at banal na Diyos. Kung paano pong hindi maaaring bumalong ang maduming tubig mula sa isang dalisay at malinis na bukal, hindi din po maaaring lumabas sa bibig ng makatwirang Diyos ang anumang karumihan at anumang kamalian. Now, aside from this, we can also see here that the Word of God is righteous because it reveals the righteous character of God. The righteous character of God. Kumbaga mga kapatid, habang binabasa po ng mga awit yung salita ng Diyos, mas nakikilala niya kung sino ang Diyos sapagkat hinahayag nito kung sino siya. Nalalaman niya ng Diyos ay righteous and faithful sapagkat nababasa niya sa kanyang salita na gayon siya. At yamang gayon siya,
ang lahat ng kanyang sinasalita na nakasulat sa Biblia or during this time sa Torah ay righteous and faithful. Bakit ang nagsalita ay righteous and faithful God? Kumbaga mga kapatid, habang binabasa po natin ang salita ng Diyos, mas lumalalim po ang ating pagkakakilala sa Kanya. At habang mas lumalalim po ang ating pagkakakilala sa Diyos, mas tumataas po ang tingin natin, yung antas ng pagtanaw natin sa Kanyang mga salita. Nasa paano paraan po ba natin mas nakikilala ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita? Ito po ay sapagkat ang pinakasentro at pinakapunto ng salita ng Diyos, ang pinakapuso ng salita ng Diyos na hawak-hawak po natin ay ang Panginoong Hesukristo at ang Kanyang Ebanghelyo. Si Jesus Christ po mismo ang nagsabi, mga kapatid, in John chapter 5, verse 39, you search the Scriptures. And take note, yung sinasabi dito ni Jesus na Scriptures, nung time na ito ay Old Testament. So Old Testament pa lang po, mga kapatid, sinasabi na ni Jesus, sabi niya, you search the Scriptures because you think that in them you have eternal life, and it is they, the Scriptures, that bear witness about who? About Jesus Christ. Si Kristo po ang radiance ng glory ni God, according sa Hebrews 1:3. Si Kristo po ang larawan ng hindi nakikitang Diyos, Colossians 1:15. At si Kristo po ang tanging nakakita sa Diyos at makakapagpahayag sa Kanya, John chapter 1 verse 18. Sa makatuwid mga minamahal, habang inaaral po natin ang Biblia, mas nakikilala po natin si Kristo. At habang mas nakikilala natin si Kristo, mas nakikilala natin ang Diyos sapagkat si Kristo at ang Diyos ay iisa. Ngunit hindi lamang po sa persona ni Kristo lalo nating makikilala ang Diyos sa Kanyang mga salita. Mas makikilala din natin siya sa pamamagitan ng Kanyang mga gawa na klarong nahahayag sa gospel. Sa gospel, pinaka-nahahayag ang katwiran ng Diyos. Speaking of righteousness, sa gospel nahahayag kung paano po ang isang banal at matuwid na Diyos ay papatawarin ang isang guilty sinners na kagaya po natin. Na ginawa niya ito sa pamamagitan ng pag-ako ng Kanyang anak sa ating mga kasalanan doon po sa krus ng Kalbaryo, na siya ang itinuring na may sala alang-alang sa atin. Siya ay namatay, ngunit noong ikatlong araw ay nabuhay po siyang muli, nagpapakita na nagtagumpay ang Kanyang ginawang sakripisyo para sa ating mga kasalanan. At sa pamamagitan po noon, mabibihis po sa atin o sa bawat sumasampalataya ang katwiran ni Kristo. Kaya naman po, bagamat tayo po ay mga makasalanan, inari tayong matuwid ng Diyos. Hindi dahil sa mga gawa po natin, sapagkat sa gawa po natin, talagang tayo lahat ay makasalanan, kundi inari tayong matuwid ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo. Ibinihis sa atin ito sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for our sake He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him, in Jesus Christ, we might become what? The righteousness of God. Romans 3 verses 21 to 22, but now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophets pertaining to the Scriptures, the law and the prophets bear witness to it, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay righteous sapagkat ito ay mula sa isang righteous God at nire-reflect nito through Jesus Christ and His gospel ang Kanyang mga katangian. And take note mga kapatid, nung sinusulat po ito ng psalmist, yung kanyang napakataas na adoration sa Word of God, hindi pa po kompleto yung Bible. Hindi pa po kompleto yung Old Testament nga po eh. Pero sa kabila po noon, manghang-mangha na po siya at napakataas na po ng kanyang pagtanaw at paggalang sa salita ng Diyos. Mga kapatid, masigit po tayong may dahilan upang mamangha.
sapagkat kompleto na ang revelasyon ng Diyos sa 66 books na naririto sa aklat po na ito. Dito po natin nakikilala ang Ebanghelyo at ang Diyos sa kanyang mga salita, sapagkat meron na po tayo ng mas kompletong kapahayagan kaysa sa psalmist. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, nakaka-relate po ba kayo dito sa mga sinabi ng psalmist tungkol sa salita ng Diyos? I mean, can you pause for a while and examine your hearts? Ganito din po ba yung adoration natin? Yung mataas nating pagtanaw sa salita ng Diyos? Ganito po ba natin siya kinikilala at hinahangaan? Well, theoretically, you may profess love for the Word of God, but your practice may not reflect it. But not so with the psalmist, mga kapatid. In our next point, makikita po natin na hindi lang mataas yung kanyang pagpapahalaga at pagkilala sa salita ng Diyos sa kanyang mga salita. Napaka-bulaklak, napaka-gaganda ng sinasabi ng psalmist. Pero sa susunod po na mga verses, makikita po natin na ito ay talagang kinikilala niya, ginagalang niya, mataas ang kanyang pagtanaw dito dahil nakikita ito sa kanyang buhay. That's why our next point is the love for the Word. The love for the Word. In verses 139 to 143, mababasa po natin yung mga testimonies ng psalmist tungkol sa kanyang pagmamahal sa salita ng Diyos. And first, we can see this love expressed in his zeal and devotion. Please note verses 139 to 140. And I quote, "My zeal consumes me because my foes forget your words. Your promise is well tried, and your servant loves it." Sa mga talata po ito, makikita natin yung contrast ng isang taong nagmamahal sa salita ng Diyos at sa isang taong hindi. Yung tao pong hindi nagpapahalaga dito ay tinawag po niyang foes o mga kaaway ng Diyos. Ito po ay pumapatungkol sa mga taong walang personal na relasyon po sa Kanya. Mga taong namumuhay ayon sa takbo ng sanlibutan ito. In other words, sila po ay mga tao na object ng Kanyang judgment and wrath, and sila po ay mga unbelievers. Ang mga taong ito ay mabilis na nakakalimot sa salita ng Diyos. Hindi dahil po sa meron silang memory gap o mabilis po silang makalimot, kundi dahil sadya po nila itong kinakalimutan. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos para sa isang hindi mananampalataya, para sa isang hindi na born again, ay walang halaga, walang saysay, walang silbi, walang kwenta sa kanila ang katotohanan nakasulat dito, walang bigat sa kanila ang mga utos na nakasaad po dito, at wala silang pake sa Kristo na ipinapahayag po nito. Sila po ay nagtataingang kawali. No? Pasensya na po sa mas malalalim na Tagalog, pero ang ibig sabihin po ay nagbibingi-bingihan. No? Papasok dito, lalabas dito. Kaya naman po ang kanilang mga buhay, kung obserbahan po natin, ay lihis sa katotohanan at laban sa katwiran ng Diyos. Ngunit ang taong matuwid, namely yung mga believers, no, na binago ng Diyos, yung in this context, yung mga aawit sa talatang ating pinag-aaralan, na isang taong mayroong labis na pagmamahal sa salita ng Diyos. Sila po ay nakakaramdam, mga kapatid, ng tinatawag na holy indignation kapag may mga taong nakikitang hindi pinapahalagahan ng salita ng Diyos at namumuhay laban po rito. Again, ang sabi niya sa verse 139, tingnan niyo po, "My zeal consumes me because my foes forget your words." Yung salita pong zeal po dito ay galing sa Hebrew word na ang ibig sabihin din po ay jealousy or anger. Bakit siya nagseselos at bakit siya nagagalit? Mga kapatid, nakakaramdam po siya ng selos hindi dahil naiinggit po siya sa mga taong nakikita niya na nagpapakasarap sa kasalanan. Hindi po siya napapasana all kapag nakikita niya na, uy, buti pa sila, no? Parang ang sarap ng buhay nila, no?
Hindi po gayon, hindi po siya nagsaselos in that sense. Nakakaramdam po siya ng holy jealousy para sa Diyos. Dahil ang mga taong ito ay namumuhay para bigyan ng kasiyahan ng kanilang mga sariling pita ng laman kaysa bigyan ng kaluguran o kasiyahan ng Diyos na may likha sa kanila. So nafe-feel niya yung feeling ni God. Dahil malapit siya sa Diyos, dahil palagi siya nag-i-spend ng time sa salita ng Diyos. Nakakaramdam din po siya ng anger, hindi dahil naiinis siya personal, sa mga taong namumuhay sa kasalanan, kundi bilang isang tao na nagmamahal sa Diyos at sa kanyang mga salita, nararamdaman niya ang nararamdaman ng kanyang Diyos. Doon po sa mga taong namumuhay ng lihis sa kanyang mga salita at lihis sa kanyang kalooban. At wala na pong ibang perfectong example po nito kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ba? Nung narinig niyo po yung zeal, sino po ang naalala po ninyo? Di po ba may pagkakataon sa New Testament, maalala po ninyo nung ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao, nagpunta po siya sa templo. Ano po, inabutan po niya doon. Supposedly, ang templo ay gagamitin sa pagsamba sa Panginoon at pananalangin sa Kanya. Ano po ginawa ng mga tinamaan na Hudyo? Hindi po ba? Ginawa nilang pugad, ginawa nilang palengke, ginawa nilang pugad ng mga mandarambong. Kasi overpriced. Yung mga binebenta po doon na gagawing pang-alay according sa John chapter 2 verse 13 and following. So hindi po nakatiis ang ating Panginoon, pinagtataboy po niya, kasi nafe-feel niya yung nararamdaman ng Ama sa ginagawang paglapastangan ng mga Hudyo pong ito. At ang sabi ng Panginoon, alisin ninyo rito ang mga iyan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama. Tinasabi na ng mga alagad niya in John chapter 2 verse 17, His disciples remembered that it was written, zeal for your house will consume me. Si Jesus Christ ang perfect example ng nararamdaman po ng psalmist po na ito, yung holy indignation, sapagkat nararamdaman niya ang nararamdaman ng Diyos. At ganyan po ang nararamdaman ng psalmist every time may mga taong lumalapastangan sa Diyos at sa kanyang mga salita. Hindi po siya nakikitawa sa mga malalaswang jokes. Minsan nakikarried away po tayo Pag nakakabastos at nakakamalaswa ang jokes, nagugulat tayo, ay, tumatawa na rin pala tayong kasama niya. But this psalmist ay hindi siya nakakitawa po doon. Hindi siya nagbubulag-bulagan sa tuwing may mga nangyayaring katiwalian, at hindi po siya nananahimik sa tuwing may mga taong inaatake ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang dalisay na ebanghelyo. Ang isang taong tunay na nagmamahal sa salita ng Diyos ay nagmamahal sa mga bagay na nais ng Diyos. At ang isang taong namumuhi sa mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Ito po ay sapagkat minamahal niya ang salita ng Diyos, minamahal po niya ang Diyos. Ang sabi po ng psalmist in verse 140, tingnan niyo po, your promise pertaining to His word is well tried, and your servant loves it. Nabasa niyo po yan, mga kapatid? Mga kapatid, ganito po ang isang taong tunay na nagmamahal at nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Hindi lang niya ito pinapahalagahan sa salita. Hindi lang siya nag-o-offer ng lip service sa salita ng Panginoon. Hindi lang niya ito pinapahalagahan para dumami ang alam niya sa theology, para magaling siyang maging debatista, at ba siya ang pinakamatalino sa Sunday school. No. Hindi lang niya pinapahalagahan ng salita ng Diyos para lang may ma-preach siya tuwing Sunday o may maituro siya para sa Sunday school. Nakikita po ang kanyang pagmamahal dito sa salita ng Diyos sa araw-araw po niyang buhay. Buhay. Nakikita, nagliliwanag sa kanya na minamahal po talaga niya. Mahalaga talaga sa kanya ang salita ng Diyos. His love for the word is evident in his zeal and devotion. And this love for the word is sustained even in affliction.
Please note verses 141 to 143. Tingnan niyo po. I am small and despised, yet I do not forget your precepts. Your righteousness is righteous forever, and your law is true. Trouble and anguish have found me out, but your commandments are my delight. In other words, mga kapatid, hindi po nagbabago yung kanyang trato sa salita ng Diyos. Anumang sirkumstansya ng kanyang buhay. Hindi lang po niya love ang salita ng Diyos kapag paldo-paldo siya. No, hindi lang po niya love ang salita ng Diyos kapag okay yung BP niya o yung kanyang sugar level. No? Natatawa yung mga diabetic po siguro. No? I mean, hindi po lang love niya yung salita ng Diyos kapag wala silang LQ ng kanyang kasintahan o ng kanyang asawa. Hindi lang niya love ang salita ng Diyos kapag okay ang lahat sa buhay po niya. Napasin niyo po yan? Love niya ang salita ng Diyos kahit inuusig siya. Love niya ang salita ng Diyos kahit naghihirap siya. Love niya ang salita ng Diyos kahit may karamdaman siya. Love niya ang salita ng Diyos, period. He just loves the Word. And this is His delight. Sapagkat hindi lamang niya minamahal ang salita ng Diyos dahil sa mga temporal na pakinabang. Minamahal niya ito sapagkat ito ang salita ng Diyos na kanyang labis na pinakamamahal at pinahahalagahan sa kanyang buhay. At ang salita ng Diyos na ito ang nagsasabi sa kanya ng katotohanan in contrast sa mundo na punong-puno ng kasinungalingan. Again, ang sabi sa verse 142, your righteousness is righteous forever and your law is what? True. In fact, maganda po yung translation sa King James Version na I guess nakukuha nito yung talagang punto ng psalmist. Ang sabi niya, thy righteousness is an everlasting righteousness and thy law is the truth. Hindi lang basta true, but your law is the truth. Sanctify them by your word is truth. Meaning, ang salita ng Diyos ay hindi lamang isa sa mga nagsasabi ng totoo, ito mismo ang katotohanan. This is the truth. Ito mismo ang greatest truth. Ito po mismo ang basihan ng truth. And therefore, dito niya malalaman ang katotohanan sa likod ng mga dinadaanan niyang pagsubok. Diba minsan, ang daming sinasabi ng tao kasi kaya mo dinadaanan niya, ganito ka, ganito ka. Hindi, basahin mo yung Word of God. No? At sasabihin niya sa iyo, bakit kahit Kristiyano ka na, marami ka pa rin pagsubok. No? Marami ka pa rin pinagdadaanan. At minsan ginagamit ng Diyos yung mga pagsubok para hubugin tayo. Para maging kahugis natin, maging kawangis natin ang ating Panginoong Hesukristo. Saan mo maririnig yon? Sa psychologist? I don't think so. Maririnig mo yon from the Word of God. Ito yung magsasabi sa iyo ng totoo. Ang katotohanan. Kung paano ka dapat mabuhay sa magulong sanlibutan pong ito, makikita mo sa salita ng Diyos ang katotohanan sa iyong tunay na identity. Ano? Nagiging issue yan ngayon eh. Sino ka ba talaga? Lalaki ka ba o babae? No? At hindi lang po yan. Sino ka ba ngayon, sa harapan ng Diyos? Makikita mo yan sa iyong salita ng Diyos. Maging yung katotohanan kung sino ang Diyos, na siyang sandigan, tagapagtanggol at palagi nating saklolo. Makikita mo yon through His Word. Kaya naman po sa kabila ng kanyang mga pinagdadaanan, nasabi pa din po niya in verse 143, trouble and anguish have found me out, but your commandments are my delights. Dear brethren, the righteous word of God is the delight and life of the righteous man. How about you, brothers and sisters? Is this also your delight? Nakikita ba sa buhay mo na talagang mahalaga sa iyo ang salita ng Diyos? Nakikita ba ng mga katrabaho mo, ng mga kasama mo sa bahay, at mga nakakakilala sa iyo na ikaw talaga ay man of the word,
At hindi lang nila nasasabi yung kasi marami kang naiko-quote sa verses from your memory, kundi nakikita kasi nila yung liwanag ng salita ng Diyos sa iyong buhay. Na yung mga prinsipyo na iyong sinusunod sa buhay ay mula sa kanyang mga salita. At doon po nakikita ang ating tunay na pagmamahal sa salita ng Diyos. Do you really love the Word of God? So we've studied the righteousness of the Word, the love for the Word, and let's now move on to our last point. No? Usually, pag last point na doon na nagigising yung mga yung mga pinipreachan ko sa sani. So, pwede na tayong gumising. Ano? Mahalaga po ito, mga kapatid. Ano? Let's now move on to the dependence on the Word. Please look at verse 144. Napakaganda po nung sinabi ng psalmist. Your testimonies are righteous forever. Give me understanding that I may live. That I may live. Sa verse po na ito, mababasa natin na hindi lang niya mahal ang salita ng Diyos, nakadepende po dito ang kanyang buhay. Taya buhay, mga kapatid. And this dependence is expressed through His prayer. Mga kapatid, hinahayag po ng ating panalangin kung ano talaga ang nilalaman ng ating mga puso. Gusto mong malaman kung ano talaga nagmamatter sa buhay mo? Ano talaga pinapahalagahan mo? Tingnan mo yung prayer life mo. Kung ano talaga ano talaga ang content ng prayer life mo, yan talaga ang tunay na pinahahalagahan mo. No? And please note the prayer of the psalmist. Makikita natin dito kung ano talaga mahalaga sa kanya. He did not ask for riches, good health, and safety from his enemies. Bagamat hindi naman po masamang ipag-pray yun. But what he sought in his prayer was understanding of the testimonies or the Word of God. Meron lang isang prayer dito, and that's to have understanding to the Word of God. For him, what matters most is a deep and personal grasp of God's holy word. At naiintindihan po niya na hindi niya ito makukuha dahil siya mayroong doctorate degree, o hindi niya ito makukuha dahil sa galing niyang dumiskarte. Ang tanging makapagbibigay lang sa kanya ng understanding ay ang Diyos po mismo through the power of His Holy Spirit. At ito po dapat ang hindi nawawala sa pag-aaral natin ng Biblia. Ang pagpamakaawa sa Diyos na ipaunawa po niya sa atin ang nilalaman ng kanyang mga salita. Mga kapatid, kahit matuto po tayo ng Hebrew and Greek, kahit ma-attendan nyo lahat ng seminar ni Pastor Franco on expository preaching, bagamat I encourage you to do so, no? Pero kahit na, no? Kahit bumangon si R.C. Sproul o si John MacArthur, siya yung personal mong maging mentor. Kahit ba nagkaroon ka ng doctorate degree sa biblical studies, kung hindi mangungusap ang Diyos po sa atin, hindi po natin lubos na mauunawaan ang salita ng Diyos. At alam po yan ng psalmist. Kaya naman po kailangan ng prayer in our study ng salita, at nauunawaan po yan ng may akda. But his dependence on the understanding of the Word is seen not only in his act of prayer, but also in the purpose of his prayer. Ano yung purpose ng kanyang prayer? Tingnan niyo po sa verse 144. Yung goal. Bakit siya nagpe-pray for understanding? Verse 144, your testimonies are righteous forever. Give me understanding that I may have what? That I may live, rather. I may live. So, nakadepende ang kanyang buong buhay sa pagkakaunawa ng salita ng Diyos. In other words, hindi niya kayang mabuhay kung hindi ipapaunawa sa kanya ng salita ng Diyos ang kanyang mga salita. At ayon po kay Thomas Manton, isang English Puritan, ang life na binabanggit daw po dito ng psalmist ay threefold life. No? Life natural, life spiritual, and life eternal. Ano po ibig sabihin nun? Una, kailangan niya ang gabay ng salita ng Diyos in His natural life
upang ma-preserve siya sa magulong sanlibutan pong ito. Sabi nga po ni Thomas Manton, and I quote, "Life is better preserved in a way of obedience than by evil doing." Totoo naman po yun, no? Try mong mamuhay sa patalim. No, kung di ka sa patalim din mamamatay. Di po ba? In other words, mas nalalagay sa alanganin ng buhay mo kung sumusuway ka sa palagi sa salita ng Diyos, sapagkat ito ang iyong gabay upang mas preserve mo ang iyong sarili dito sa sanlibutan. Ito din ang nagbibigay sa iyo ng lakas na loob, kaligayahan, kapayapaan, lalo na kapag humaharap ka sa mabibigat na pagsubok sa buhay po na ito. Kaya kailangan po natin ang salita ng Diyos for our natural life. Maliban po dyan, kailangan din natin ng salita ng Diyos for our spiritual life. Meaning to say, kailangan mo ito for your justification, lalo na kung naririto ka at wala ka pang tunay na kaligtasan, hindi mo pa alam ang iyong tunay na katatayuan sa harapan ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang magsasabi sa iyo na ikaw ay ma-justify lamang sa harap niya by grace alone, through faith alone, in Christ alone. But not only that, kailangan mo din ito for your sanctification. Kung Christian ka na, justified ka na, hindi po natatapos ang pangangailangan mo sa salita ng Diyos, meaning hindi mo kailangan ng Word of God para lang masave ka. Kailangan mo ang Word of God para patuloy kang masave. Masave mula sa present sin na patuloy pa ding nararanasan at nalalaytay sa atin. May mga natitira pang kasalanan, masave mula sa pang-akit ng sanlibutan pong ito. Masave mula sa tukso ng kaaway. We need the Word of God for our war against sin. And lastly, we need the Word of God for our eternal life, in our life, or our life everlasting. Hindi lang po natin need ang Word of God for our justification, sanctification. Kailangan po natin ito for us to persevere hanggang maranasan po natin yung pinaka-aasam-asam po nating glorification sa muling pagparito ng ating manunubos. Mga kapatid, ang point po dito ng psalmist ay hindi po natatapos yung kanyang dependence sa salita ng Diyos. Palagi siya nakadepende po dito. Kailangan niya ito sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Natural na buhay man po ang pinag-uusapan o espiritual. And so is true sa bawat isa po sa atin. Tayong lahat, no matter kung gaano ka nakatagal na Christian o kung bago ka lang Christian, kailangan mo palaging dumepende sa salita ng Diyos para ikaw ay mabuhay. Kung gayon, palagi mo itong pagbulayan araw at gabi. Makinig kang mabuti sa tuwing itinuturo ito at ipinapaliwanag. Isabuhay mo ang mga nakasulat po rito. Maging laman palagi ng iyong prayer, Lord, I want to know you more. I want to understand your word. I'm begging you. Please show me the truth of your word. Because, mga kapatid, the righteous word of God is the delight and life of the righteous man. May God continue to bless you, Kalulot Baptist Church for Christ and His Kingdom. Amen.